Sa kanina ng lahat, nananatili ng masiga. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kompleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid niya lagi saya, saan bang damo ko ba? Magkasama sa isang pahina. Good evening! Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 7. Episode 29. And today is April 11, 2025. And it's a different Friday night. Different po dahil, sorry po, late ako. Sorry po sa Tata Break and Linda sa mga AGT crew natin. Dumarating yung mga ganyang pagkakataon. Yan. Thank you po sa pag-invite. Good evening, Tata Bert. Good evening, Jack. At good evening din po sa inyo. Hello po. Kamusta po kayo? Happy Friday! Apa? Salamat naman, naghintay-hintay din sila. Opo, thank you po. Pasensya na po. Ayan. Okay, hindi po. Dahil different Friday, bukod po dahil nalita ko, different po kasi ang topic natin, Tata Bert. Maiba. Very good nga, Tata Bert. Si Tata Bert po, ang ganda ng title. Unbelievable. Unbelievable but true. Actually, mga naranasan din natin, mga experience natin yan, no? Nung mga nakaraang panahon. Yes. At gusto rin naman natin kahit paano ipaalam sa kanila, malaman nila ang mga naging takbo ng kung paano nangyari mga experiences na yan. Ay, maganda yan. Saka maganda yung mapag-usapan natin yan kahit hindi yung Halloween usually, di ba? Ganun yung mga topic. Para siyempre, maganda rin na papag-usapan para sa awareness. Yeah, diba? tama yan. Kasi, tsaka ang ano kasi, no, yung ganitong panahon na Holy Week, no, yan din naman ang panahon na yung may mga nalalaman tungkol sa mga paranormal na ano, yung may mga pinanghahawakan. yes. No? Diyan nila yan ang panahon na nagpapakabihasa sila ng gusto. Yung iba nga yan, umaakyat pa ng bundok pagka ganyang panahon, Holy Week. Kaya nga, i-suggest ko sa iyo noon na why not take up yung mga bagay na ito tungkol sa mga naging experiences natin, mga previous years, no? Para malaman naman nila kung ano yung mga nangyari noon na yan. At ano po kayo mga to, mamaya, pwede natin. Pero yun, tingin mo Tata Bert, saan tayo pwede magsimula? Like, share po ba tayo agad? O pwede ka mag-define muna Tata Bert? Pwede rin. Ganon. Sa bagay, pwede naman kasi na along the, habang nagbibigay tayo ng mga istorya niyan, may mga bagay na ipapaliwanag din naman tayo. O kaya nasa kanila, no? Kung may sarili rin silang experience na gusto nilang i-share sa atin at at hindi nila ipaliwanag tungkol sa bagay na yun, baka dyan, papasok naman tayo. Makakatulong yung naging experience na konting nalalaman para may ipaliwanag sa kanila yung bagay na yan. Parang kanina, sakto kanina, di ba, pagka-uwi ko sa bahay, mamadali ako. Kasi bago po ako umalis parati ng bahay, nag-ano po ako sa mga santo, doon po sa sala. Yes. Tapos, lagi man ako, may mga ganun naman ako. Bigla akong na-topic ko yung, di ba meron po si Ninang Clarice na parang yung pin, nung namatay siya, nilagay. Yung pa talaga yung parang naitulak ko ba? Hindi na naitulak, na gano'n. Kasi bigla ko April pala ang death anniversary. 12 po ba? Kita mo na. Ito may masimpleng paalala na ganyan na yan. Kasi pagka gano'n ako, yung kunwari si Saint Joseph, si Mama Mary, si Jesus, tapos may isa pa pong Mama Mary. Parang, ewan ko, ngayon lang ako
dahil nagmamadaling ako. Pero 'di ba, of all days na matatamaan ko po yung pin niya. Hindi, nakapin po siya sa rosary natin na green. Kaya sabi ko bigla ako, ay, sorry Nina. Ay, April 12 pala bukas. Way of reminding you, no? Yung mga... Oo, yun pala. Miss you po. Ang maganda mo, maumpisa na rin natin. Total, nabanggit mo na rin yung pag-uwi mo kanina sa inyong bahay. Yes. Minsan noon, sort of parang umalis kayo noon, nagbakasyon, tapos may naiwan dyan na isang volunteer sa inyo doon, si Nida. Si Nilda, di ba? Nilda, opo. Si Nilda, na isang naiwan noon Naku. Then, nung maiwan siya dyan, nagtataka siya, hindi siya makatulog kung ano-ano yung nararamdaman niya. Doon sa bahay niyo mismo Opo. Wala siguro siyang matawagan, akong tinawagan. Ay, okay. Sabi niya, Tata, bakit pa ganito nararamdaman ko? Ang dami kong nararamdaman dito sa bahay nila. Gano'n. Nila Belinda na, bakit nasaan ba sila? Umalis nga raw. Ano ba yun? Namasyal kayo or whatever? Nagpalawan po kami. Nagpalawan. Tapos siya ang pinagbantay nyo. Opo. Bakit ba ang nararamdaman nyo dyan? Kung ano-ano yung nakikita ko rito na kako. Ganito, no? Introduce mo ang sarili mo sa kanila dyan. Huwag mo Diyos ko. Kato kayo din sa magpakilala ka kasi. Pakilala mo. Alam naman natin na may laman yung bahay ninyo Magpakilala ka. Ginawa niya. Sa atin, nung ginawa niya, nawala na yung mga nararamdaman niya. Ganun kasimple. Yes, ganun kasimple. Ang dapat kasi noon, hindi naman sa pinapangunahan ko, ang dapat kasi noon, nung iniwan siya inintroduce nyo. Dahil may naman yung bahay niya. Ay, opo. Yun nga kasi bagong tao, matutulog doon. Noon lang siya nakapunta doon. Opo. Yun. Pinakilala niyo. Pinakilala. Ganun yun. Hindi lang po sa ganyang sa bawat may mga iiwang kayong tao sa inyong lugar, no? Ipapakilala nyo. Okay. Kailangan niya ipapakilala. Respeto rin po kasi kahit sila elemental. Ay, opo. Kailangan yung mga ganyan na yan. Yan ay isang halimbawa lang, no, na isi-share namin sa inyo base sa mga experience. Kaya sa mga ganyang pagkakataon, nalalaman nyo rin po kung ano yung inyong gagawain. At isa sa nakitaan ko ng ganyan, no, pag dumarating, ang isang nakita kong malaking tao na pag dumarating sa isang bansa, bumababa siya. Si Pope Paul II. Naobserbahan ko siya nung dumating siya rito sa Pilipinas, bumaba siya doon sa may hagdan ng eroplano. Pagland niya sa may ginawa siya na isang bagay. Ano po yun, Tata Bert? Humalik siya sa lupa. Among the Pope, yung si Pope Paul II na naobserbahan ko siya. And exactly yan ang ginagawa ni Senyor. Pag napupunta siya sa isang lugar ng unang beses. Ako ginawa ko rin yan at naging very effective. May isang nag-imbita sa amin noon. Hindi ko na lang matandaan ng year, mga 2008 siguro. Kasama ko si Nomer at dalawang kabataan. Isa doon, si Rap. Hindi ko na matandaan yung isa pa Bata pa sila roon Supposedly kasama rin doon si Makang. Pero mabagal si Makang na late. So hindi siya nakasama. Kami na lang ang pumunta sa Nueva Ecija. Gapan, Nueva Ecija. Inibitahan kami ng isang seaman na i-cleanse yung isang bakanting lote para pagtatayuan ng bahay ng anak niya. Okay po. Yung may dating nakatayo doon sa lupa na yon, no? Giniba na. So, tapos mabili nga ng anak niya. Yun nga, nakiusap na kung pwede, matulungan sila para maging maayos yung pagpapaano ng bahay, pagpapatayo. So, pinuntahan nga namin. Kayo, kasama ko nga si Nomer at yung ilang kabataan na kasama natin. Pagdating namin doon sa lugar, sa Gapan o Kabanatuan, ganyan.
bababa pa lang ako nung pinuntahan kami sa terminal, no? Sakay kami sa van, then papunta na doon sa lugar. Nung pagdating namin sa lugar, nagtataka ako, parang tinitignan ko yung lugar. Ako parang hindi kami welcome dito. Yes, yun ang ano. Anong pong Yeah. dating? So, pababa na kami. Opo. Pababa pa lang kami, ito na may narinig ako. Ugay. Ako. Oy, ako. Sabi ni Fred Miro. Magitin mo na pangalan. Tatabi, dito muna tayo sa bahay para, kako. Punta na muna tayo dito sa lupa. Nakalak yun. Puntahan na muna natin yung lupa. Bakit tatabi? Para unahin muna natin ito. Inaanap nila yung susi. May nakalak Opo. Inaanap nila, medyo natagalan yung pag-anap. Kaya. Nahanap din naman. Nahanap. Opo. Pagbukas nila ng lote, nung yung sa gate, pasok kami. Nagtagal sila number, bigla akong bumalik sa lupa. Yung lungkot mong lugar, yung parang hindi ka welcome, Opo. biglang nagbago yun. Yung aura, parang gano'n. May tanong ako. Sige po. Yung mga pagpupugay ay para sa mga elementals lang? Yes. Hindi naman mas elemental, sa tao na rin. Sa ginagawa ng Papa, kasama sa tao yun at pati sa lahat ng beings. Na-observan ko kasi yung una niyan, si Senyor, sa korridor. First time kong nakita doon. Di ba ang story pa Kaya ako nag-o-observe ako ng gano'n eh. Opo. Doon ko nakuha yun. Anong sinasalita? Wala lang. Wala sa ano, bahala ka Linohod, na ano. hahalik, Tata Bird. Baka yun lang. Bukod ka ng ganyan, halik. Yung gesture na yun, importante. Yan po ang binibigyan ko kayo ng tips at totoo po yan. Suddenly, nagbago yung ano no, sa Nueva Ecija, nagbago. Parang painting na, tapos kumulay, parang gano'n. Naging maayos na, Saka nga paglabas ng magawa namin, lumabas na muna kami. Yun lang muna ginawa ko. Punta na muna ka, kain muna kami. Kaya din Yun lang siguro, yun. opo, kaya din siguro Tata Bert, nahirapan din makita yung susi. Kasi parang ang dating, hindi nyo pa, hindi pa kayo pagpupugay. Bako nga sila kung ano no. Tata Bert, narinig mo lang parang may bumulong. Parang may bumulong pa. Hindi, parang galing na sa hangin eh. Guys. Yun yung tono ng hangin. Oo. Mag-aalaw ko na kayo. Yun, pagtapos ka, isa ka namin ginawa na yung ritual na cleansing na talaga. Opo. Kanya nakatayo na yung bahay doon, okay naman daw, sabi ni Fred. Ay, thank you. Yan ang mga ganyan puno. Kaya napag-isipan namin ni Angie na talakayin yung mga experiences namin na iyan dahil kapupulutan nyo rin po ng informasyon, ng konting kaalaman na magagamit mo. Yes, tama po. Hindi po sasabihin ko lang sila Tata Bert na baka yun po, sana pag may mga tanong kayo, i-comment nyo po, tsaka experience. Kasi pwedeng, lalo na si Tata Bert, makaalam po siya sa mga ganyan. Yan lang po. Sige po, Tata Bert. Ilan na ba yung ano natin? Ilan na po kasi Nanonood? 5 viewers po. 6. Okay po, 6. Minsan kasi, pag may pinupuntahan kasi, kami, naimbitahan, pag nagsasagawa na ng ritual, may portion ng prayer na sinasabi ko, may portion doon na ibinubulong ko lang. Walang nakakarinig. Nadala na kasi ako doon sa isang naging experience. Dati kasi ako masalita, inaririnig din merong isang nagkaroon ng interest doon sa sinasabi ko. Sorry, Tata Bert. Tao po? O Tao. okay po. Kilala rin natin yan, hindi ko na lang babagitin ang pangalan. Okay na. Nung una, hindi ko alam na ginamit niya yung prayer, yung ano na yun.
initially, naging maganda yung epekto sa kanya, sa buhay niya. Opo. Naging madali ang pera. Naging ika nga nagbigay ng lakas ng loob sa kanya eh. Opo. Then suddenly, after ilang buwan, nag-imbita na naman siya. Nag-imbita na naman dahil kung ano-ano raw yung nararamdaman doon sa bahay nila. Tsaka Naku. yung buhay nila, malaki nang hindi naging maayos. So, nag-imbita. Ang kasama ko noon, si Nomer uli, si Belen, yung parents niya. Punta kami sa lugar nila, sa Opo. Laguna. Nung nandoon na kami, tinitignan ko yung lugar. Wala akong nakikitang problema sa bahay nila. Sabi niya may problema kasi dahil biglang nagbago na naman eh. Opo. Dahil ang ganda-ganda na nung ano niya eh. Oo, ganda na ng takbo Ganda ng na. buhay ko. Ganda eh. Buti ako wala naman. May nakikita ako na lugar ng elemento sa bandang kanan. Ako pero hindi yun ang cause. Hindi yun ang dahilan. Hindi yun ang dahilan. Ako, bakit ganito? Ako, wala akong nakikitang problema sa bahay mo. Ako, ang sabi niya kasi, siya na rin mismo kami. Pagka ginagawa ko yung prayer na narinig ko sa inyo minsan, kako sandali. Naku. Ayun na. Ay, hindi, ano niya, may minsan daw nagpe-pray siya, hindi mo na sinabi. Minsan daw nagpe-pray siya. Kako, anong pray? Nung mag-pray siya, parang orasyon, bubuka pala yung bunganga niya. Huwag mo na ituloy ka. Alam ko na. Alam ko, huwag mo na ituloy. Alam ko na. Bubuka pala sasabihin pa na panganga niya. Huwag mo na ituloy. Alam ko na. Delikado ka dyan. Kako, huwag mo na itutuloy yan. Huwag mo nang gamitin yan. Narinig daw niya sa akin. Kako, yung narinig mo sa akin na yun, hindi ka otoridad para gamitin. Yun. Wala kang otoridad para gamitin yan. Oo, pinaramdaman ka ng maganda ng mga elemento ng kung saan mo na ano yan, magandang epekto initially, pero hindi mo po napupuna, katulad ngayon, malapit ka nang mag-possess, hindi mo alam. Hala! Yes! Oh my gosh, not a bird! Mabuti naman na pinakinggan niya ako. Ay, ako. Yes! Buti pinakinggan niya ako, nagbago na uli. Oo. Humingi siya ng sorry, gano'n. Oo. Yun, mga bagay. Yun ang mga bagay na ika nga dapat may ipaalam sa mga tao. Tsaka lesson learned. Lesson talaga yan. Kapag may narinig kayo, hindi ibig sabihin na pwede mo na siyang gamitin para sa'yo, ipapaalam. Dapat nga, yun nga, Tata sana nagtanong muna siya sa'yo. Yun. So wala nga hindi ko alam na later na huli na niya nung sinabi niya nung narinig. Parang ano rin po kasi ego na baka maging powerful siya pag ginamit Totoo niya naman. yun. Ayun nga po. Pero hindi niya alam, pinaramdaman lang siya. Opo. Dahil sa bandang huli, Pinadama lang. lang siya. Kaya since then, binago ko na rin yung ano ko doon sa pag-uusal ng prayer, tinatago ko na yung portion na yun. Binubulong ko na lang. Okay. Pwede akong mag-ano kasi. Sige po. Nung unang pagpunta namin dito kay Senyor, may nakasabay kami na may nakuha siyang mga orasyon na nakasulat sa papel sa bus. Binasa hanggang na-possess siya. Yeah. Maling gamit. Totoo. Sabay namin. May mga pakawala na ganyan eh. Basta may napupulot ka na lang na kala mo gano'n. Sinasadya yun. Atin yun eh. Yung iba sinasadya. Oo, kasi pangit. Pasapian na Ay, ano po, taas po balik. Hindi basta-basta yan kinakailangan may magtuturo sa iyo eh. Yun. Tsaka alam mo kung para saan yun eh. Ay pag gamit ka lang ng gamit na nagbubumiran yan eh. Ay, ako. Kaya kayo pong mga nakikinig dapat hindi kayo basta-basta gagamit ng mga prayers o orasyon nang hindi nyo alam kung saan galing. Delikado po. Totoo. Base sa experience namin. Ako minsan nagkamali na. Dahil napaparinig ko yung mga sinasabi ko, pero later on,
Hindi na. Then nagkaroon ng epekto sa ibang tao eh. Ikaw po. Ako. So, opo, hindi basta-basta. Lalo na po kasi kung, yun nga, Latin, iba yung lingwahe. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Talaga. Ay, naku. Kaya, ito maingat. So, importante po respeto sa Totoo yun. dasal, respeto sa elemental. Magtanong, yun ang ano talaga po, magtanong kung ano mga dapat. Ay, Tsaka yung mga energy talaga, nagkakaroon ng ano, pag hindi mo naramdaman sa pag-a-assess mo ng isang lugar, pag hindi ka marunong mag-assess na ganyan na yan, eh, hindi mo malalaman ang problema ng isang lugar. Nangyari, nung minsan maimbitahan din kami, kasama ko daw si Nasirang Abet, ay, San Miguel, Bulacan. May isang resort dyan. May isang resort dyan no, na noong umpisa raw, ang ganda ng kita. Ang ganda ng kita ng resort na yun eh. May swimming pool na malaki sa harap. Yun. Kaya punong-puno raw lagi yan. Then, after ilang buwan, nagbago. Humina, humabagsak. At doon naman, yun. Naimbita nga tayo doon sa ano na yun, naisama ko si Abet, dalawa kami. Nung unang punta namin doon, pagpasok na, ang ganda ng swimming pool sa harap. Pero Okay. wala halos tao na. Unlike daw before. check kayo. Iikot kami ganyan, tinitignan namin. Pinaikot sabi ko, Bet, ikot ka daw. Pakiramdaman mo. Ikot siya, Bet, ganyan. Wala naman daw siya nararamdaman. Pero sabi niya, may nararamdaman daw siya doon sa isang Santo Niño. May laman daw, tama ka, may laman yan. Pero hindi yan ang problema. Hindi yan ang problema. Ang ginawa ko, ano ba ito, tawas. Opo. Tinawas ko. Nagtaka ko lumabas sa tawas. Dahil hindi namin malaman ang problema eh. Although maraming elemental spirits doon, hindi sila ang cause ng pagbagsak ng resort na yun. Tinawas ko. Doon sa tawas ko nakita, lumabas pati elemental spirits. Ang nagtataka ko, merong parang nasa loob sila ng isang umbrella. Nakukubkub sila ng isang klase ng puwersa o energy. Inikot ko ngayon ng buong lugar. Nakita ko yung mga santo sa taas. Ako doon sa caretaker lang nandoon eh. Kailan humina yung resort nito? Okay. Ang ano po niyan eh, noong wala pa yung mga santo, ang lakas talaga ang ganda. Nag-umpisa raw nung mag-ano, totoo. Pero, yun ang unang tanong, Tata Bert. Bakit? May santo May pa mga sila. santo yun. Yes. Hindi bagay sa lugar. Resort yan eh. Ang mga naliligo dyan, yung iba dyan, naka-bikini, naka-ano. Iba yung energy nung kasayahan ng mga pumupunta doon sa energy na iniimig ng santo. Out of place ng santo. Tama po. Dapat Oo, wala. opo, tama. Yung dalawang klase ng energy, nag-clash. At sa pagka-clash niyan, pagbanggaan niyan, nag-form ng isang uri ng energy na nakaka-apekto doon sa business. At kahit may mga elementals nandun yung mga directive, walang magawa. Parang hindi nila maprotektahan kahit may kaya sila. Kasi nga ibang energy po yung nabuo nila. Oh, ay grabe, pwede ka. Ngayon ako Tata Bert. Ang ganda. Tignan mo yan. Ako, maganda kung panoorin nyo. Kasi matututo po kayo lalo na kung gusto nyo magsimula ng business, di ba? Hindi lang Yeah. basta-basta Kaya pala. kailangan bago mag-start ng ano talaga, kinakailangan ng cleansing. Cleansing. Yan, importante. Sa tulad noon, sinabihan ko yung ano, sabihin mo sa may-ari, tanggalin yung mga santo. Gumawa ng isang parang chapel doon sa doon ilagay ang santo. Kasi at least yun, ano po. Ano to, sino doon? May tanong si Gina. Ay, ayan po. Hello, Ate Gina. Wait lang po
Sorry po Sorry at Linda, maano po sa akin mag-load. Basahin ko na lang. Sige po, yes po. Tata Sorry. Bert, yung dasal na sa Tour Arepo po, para saan po yun? Kasi nung bata pa ako, tinuruan ako ng kaibigan ng lola ko ng dasal na yun at iba palatin na dasal. Baliktaran yan. Yan ang baliktaran. Baliktaran yan. Medyo ingat lang din, no, Ginay, kung hindi tinuro sa iyo kung para saan. Yan ang isang orasyon na baliktaran. Ano nang sabihin po baliktaran? Ano yan? Pag isinulat mo yan sa Tour Arepo, pag binasa mo pa ganyan, pwedeng basahin ng Pabalik. So, dasal siya na pwedeng basahin kahit anong pwesto. Kung hindi ipinaliwanag, Ginay, sa iyo kung para saan, wag. Dahil may mga orasyon na ganyan kasi na minsan dalawa ibig sabihin eh. Kailangan ipaliwanag din kung paano, kung para saan. Pero kung basta binigay lang ng ganyan, tapos ikaw ang ano kung para saan yun, hihintayin mo. Minsan yan intuitively or maaalala mo yan na pwedeng gamitin Basta mo gamitin. Yun ang oras na para gamitin yun. Yes. Ganon. Oo. Opo. Opo. Yun lang din magdasal. Kasi may mga dasal naman na kahit, di ba, yung ikaw nga mismo, diretso kang dadasal na tutupad naman yung mga dinadasal mo. Pero kasi Tata Bert, yun po yung tanong ko. Kung may mga Our Father, Hail Mary, bakit sa mga ganyang bagay, may mga dasal na hindi pwede gamitin publicly? Kasi gets mo po yung tanong ko. Yun. Bakit Yan nga yung mga orasyon na dahil nga pag narinig lang yan at hindi alam kung para saan, kung paano gagamitin, wag. Then minsan yung sabihin mo pa lang yan, may backfire effect na Delikado po Dapat talaga alam mo. Yan yung sinusulat. Yan sinusulat. Talagang minimemorize po. Hanggat maaari. Pag binigay, pwede ibigay sa inyo ng ganyan. Basahin mo ng ganyan na Tapos si ano man. Oo, ano mo na. Tsaka may ano pa po yung Miss Lita Tata Bert ba? Yung the way mo rin siya sabihin. Kasi, pag-pronounce. Yun. Kaya, yun nga, kaya di mo masabi iba na po-possess kasi mali din yung pagkabasa niya. Yun. So, wag masyado tayong greedy sa orasyon kung hindi naman kailangan. Ano yung mga eksperto naman tulad ni Tata Bert? Lalo na yung yung mga sa internet. Wag. Kung masyadong nang-iinganyo na yan. Delikado po yung ganun. Sa totoo lang, hindi dapat. Dapat pag nagkaroon ng ganyang mga orasyon, yung ipapaliwanag din sa iyo kung para saan. Kung basta binigay lang ng ganun na hindi naman sinabi, huwag kang sabihin. Itabi mo na lang muna. Opo. Later on, minsan once na maaalala mo yan, alam mo, may paggagamitan na yan. Tama. Opo. Yan ang danger niya. Process na din. Huwag nyo na po i-risk, di ba? Parang be happy na lang kung ano lang yung dasal na tama, yun na yung gawin nyo. Yung kanina binanggit ko, yung sa isang resort na yon. Grabe yun. Dito sa Calamba, naimbitahan din ako. Kasama ko naman noon yan, si Nomer din uli. Si Nomer Baka naman. si Kuya Nomer po ang problema. Si Nomer dito sa Calamba yan Isang laboratory, Facility Tata Bert. Oo, parang ganyan basta isang laboratory gumagawa ng gamot. Okay po. Nagkaroon ng problema. Dating maunlad din yan, talagang maganda. Alam ni Jamie yan, alam niya yan. Nadadaanan niya minsan yan. Then suddenly bumagsak. Up to now, hindi na ata nag-ooperate ulit. Ay, nung tama ni Nomer ito, dahil inimbitahan. Nung tinitignan namin na ang ganyan, ang dami rin elemental spirits. Pero kako hindi itong post kaya umano rito Tinitignan namin ganyan, saan ba ito kako? Wala
hindi elementary school, di ano eh. May tinitignan akong ganyan. Gabi yun eh. May tignan natin sa labas. Labas kami ng gate. Pumunta kami doon sa isang kado. Tinignan ko yung lugar. May nakita ko na may isang santo. Tayo. Tayo ng mga santo. Kano alam ko ng problema nila. Pala pwede, no? Yung ano kasi, hindi naman hindi pwede, kundi pag tinignan mo ibang epekto ng santo. Supposedly gumagawa ng gamot yung lugar. Opo. Bumubuhay yung gamot. Opo. Nakakatulong sa buhay. Pag tinignan mo sa labas, yung lugar na may bakod, tapos may santo, parang sementeryo isto. Grabe no, nasa ano din po, Yes, sa position positioning. Hindi pa sa Ano lang ang pungsoy minsan eh. Yun, opo, yun din. Tinignan ko, gabi pa yun. Naku. Wala ko na. Sinabi na naman namin doon, sana andun itong ginawa, hindi ko nakita yun. After Pero na. hanggang hindi na nag-operate eh. Ngayon sinabi ko na ganun lang. Grabe. Once na natanggal na yan, i-cleansing ka. Hindi naman nag-imbita na ulit. Opo. Thank you po. Pag ganyan atin pero hindi po umaano yung video. From Kuya Joseph. Joseph. Kasi sabi nila, ilagay mo lang daw sa may sakit. Isulat mo lang daw ang Sator, Tenet, Opera, Rotas, matatanggal daw ang sakit. Kung yun ang sinabi ha. Meron kasing orasyon na parehas ang orasyon. Katulad niyan, baliktaran yan eh. Kung yun ang instruction ng nakakaalam, pwede. Pwede. Opo. Pero kung wala basta binigay lang sa'yo na, Opo. tignan mo, anong, ano yan? Anong kumpletong, ano? Sator, Tenet, Opera, Rotas po. Baliktaran yan. Basahin mo pabaliktad. Malakas na to, Bert. Wala bang mga kinabahan ako. Hindi, tignan mo lang. Tingnan ikaw ko lang po. Ay, oo nga! Di ba? Opo! Ay! Yan, baliktaran yan. Opo, hindi tama, Bert. Kasi kanina, nung sinasabing baliktaran, kunwari, pag binasa mong ganito, pag binasa mong pabalik, ang dating sa akin, hindi po, ang dating sa akin, mababasa mo siya. Pero yung hindi pala, ito pala, pag binasa mo at binasa mo pabalik, ganun din siya. May orasyon ganyan. Okay. So sa Tuesday, kapag wala po ako, Actually, pag nakalista yan, may ibig, bawat ano niyan, may ibig sabihin. may ano pa pala yun, hindi lang po. Hindi basta-basta. So, talagang, kung hindi po talaga yung nagbigay sa inyo, mga hindi tulad po ni Tata Bert ni Senyor, naku, wag na pong ano, kasi hindi po kayo nakakasiguro. Ay, ayan. Sabi po ni Ate Gina, dati po may belt ako na may laman na Latin na dasal. Tuwing mahal na araw po, kinakargahan yon. Protection daw po yun para sa bala at para di po ako lapitan ng mga elemento. Kasi lapitin daw po ako ng mga elemento. Pero matagal na po wala yun. Simula po nagpunta ako kay Senyor, di ko na po ginamit yun. Ang ano niyan eh, yun nga, tama yung sinasabi mo, minsan kinakargahan. Kada mahal na araw. At nakakatulong yung ginagawa natin dito sa center pagka dumarating mahal na araw, nagkakarga din ng mga daladalang ganyan na kinakailangan i-recharge talaga. Okay din naman yun na hindi mo na ginagamit, Gina, kung hindi naman na kailangan. So all this time, no, buti Tata Bert naisip mo itong itapik. Oo. Kasi all this time, yung mga laging nanonood, ang ano natin, anting-anting, ganyan. Nakakalimutan natin yun nga, yung knowledge sa orasyon. Sa mga orasyon na yan. Kasi may mga, may nakikita rin tayong mga tama yung sabi ng Tata Bert sa online. Meron nga talagang random mag-aabot lang sa'yo, lalo na pag bago ka sa lugar. Hindi ubra. Hindi mo masasabi. Kaya nga si Senyor eh, may binigay na libreta si Senyor eh. 3 lang ang binigyan niya noon. Pakbo
Ako, si Ryan, tsaka si Fred. Kuya Fred, Tarun Hindi, po. to. Pero yun, kung babasahin mo yung ano, hindi mo rin magagamit ng ano Yan nga po Hindi rin eh. Yun lang, yun nga, katulad, pag may naisip ka ng gano'n, baka meron doon, yung sa kamahanapin. Opo. Katulad yung sinabi ko kanina na pag may naisip na anong ganyan, naalala mo yun, baka doon yung gagamitin. Ganun lang karamihan. Sa ganun gano'n. Grabe no. Eh nung pumunta nga kami ng corregidor din doon, hindi kasama si Senior, ang kasama ko noon, si Jimmy. Tatlo kami doon, saka si Roger. Okay po. Yung punta kami doon, pinabaunan kami ni Senior nung ano, may binigay sa akin si Senior na isang bato. Parang kristal na ganyan. Protection namin yun. Eh bata pa kami pang para sa mga ganyan noon eh. Opo. Sinabo kami ni Senior na ganyan. Bigla ka na lang. Corregidor pa naman. Yun pa yun. Heavy agad. Itong protection niyo ha. Dala-dala ko yun. Hindi ka nakakaramdam. Nakakaramdam ka eh. Tapos kamusta po Tata Bert? Okay naman yung punta namin doon na ano na yun, kung ano-ano naramdaman. Dami pa naman. Ikot lang din kami doon sa mga, ano, okay naman ang stay namin doon. May kasama kasi kami na isang ano na programa eh. Sila nagsushoot eh. Okay po. Ay, ako. Eh, yung mga bagay talaga na ganyan, no? Hindi basta-basta eh. Hindi basta-basta. Delikado kasi talaga. At hindi rin basta-basta maituturo mo sa isang tao na kailangan kasi titignan mo muna yung tuturuan mo kung Tama. gagamitin eh. Yes, kung kailangan. Kasi Kailangan. pwedeng abusuhin eh. Totoo naman. Talagang nagagamit at may naibibigay na kailangan lang tama ang paggamit mo. Pag hindi, ay, Ayan. sa mga ganyang bagay, importante, no? Katulad ng mga anting-anting. Ayan. Pag maghahanap ng anting-anting, importante yung intuition. Pagkawak mo ganyan, eh, pag parang inibitahan ka, pick-upin. Opo, tama yun. Tama po yan. Ganun. Yes po. Sabi po ni Ate Irene, tama nga parehas din pag binasa mo pabalik. Ang dami na natin nagbasa pabalik ha. Kita-kita tayo kasama na tayo mamupunta. From Kuya Joseph, lahat po ba ng anting-anting po Tata Bert dapat dasalan po sa mahal na araw? Yung mahal na araw kasi ang tamang panahon para ma-cleansing at ma-recharge. Minsan kasi nauubos yung karga niyan eh. Yan tamang panahon yung mahal na araw para ma-cleansing na then ma-recharge yung anting-anting. So Tata Bert, bilang kahit ordinaryong tao, pwede ka ba gumawa, curious ang ako, kung paano naging orasyon yung isang orasyon? Ginagawa ba yan ng isang mangkukulam, manggagamot? Saan siya nanggagaling? Katulad ko, no? Tinuruan lang ako ni Senyor ng basic. Opo. Ako na yung nagdagdag, ako na ang ganun din ang orasyon. Basta alam mo na yung basic eh. Opo. Basta yung paano mo dadagdagan, dudugtungan para mas lumawak yung ano. Eh sa akin yung yung pagpaparamdam sa mga elemento, ganun, hindi ko rin alam na bigla na rin ako nagtaka sa akin, bakit yung nararamdaman ko yung presence nila? Oo nga. Tsaka nalalaman mo agad Tata Bert kung bakit, kung nasaan sila, kung ano dapat. Tsaka pag nagre-ritual, minsan naguguluhan ako bakit ganito yung pakiramdam ko na sa nito, hindi ko makuha ng husto kung anong problema. Pero once na nag-ritual na, ay andyan dumarating na yung mensahe. Grabe. Yan din ang sa akin ni Senior. Unang assignment yung binigay sa akin ni Senior noon. May nagpunta sa kanya noon. Doon pa sa kabila eh. Opo. Humihingi ng tulong. Mga tatlong babae yon na ang nagpunta dahil kung ano-ano raw nararamdaman nila doon sa tinutuluyan nila dyan sa may Paco. Nako. Paco, Manila. Opo. Eh, pinadala naman ni Senyor ako. Tsaka yung pare noon, si Edong. Yeah, dalawa kami. Eh, ako.
ano gagawin ko rito na ano sa senyor? Wala naman akong tinuturo eh. Yung Masakta ka lang ba? Sabi niya, punta ka lang daw, pagdating mo daw, alam mo nang gagawin mo. Ganon. Kasama ko sa Edo, si Edo pare eh. Siya yung pare, ikaw yung kumpare. Punta kami doon. Pagdating namin doon, kunyari tingin-tingin ng ganyan na yan, ang mali ko. Tataka ko parang may bulo-bulo sa akin kung ano yung gagawin. Kaya tama sabi, pagdating mo doon, alam mo na yung gagawin mo. Yun. Ganun. Kaya rin ako sa... Doon ako nang-pisa na tuto na gano'n. Tiwala. Tiwala. Yun, totoo po. Tiwala. Important. Yan. Parang may bumubulong na sa akin. Tsaka nakikita ko, hindi nakikita, may nakikita akong paang maliit na tumatakbo. Oh my goodness. Yun. Yung prayer na ginamit ko sa sarili ko na. Basta kung ano yung naramdaman ko dapat usamin, Yun po. Grabe. Galing mo rin mag-receive, Tata Bert, kasi yun nga, feeling ko yun talaga yung number 1 na ano po, technique, tiwala. tiwala. Mm. Tiwala ka. Yan po. May tanong po si Sir Leonidas Quinto. Tata Bert, pwede po ba gumawa ng sariling orasyon gamit ang Tagalog at purely personal prayer ang dating? Kasi po, nakasubok ako at nagkaroon ng epekto sa proteksyon. Pwede rin, no? Ang nakakaano lang sa ganyan na yan, minsan, baka may similar na orasyon, naka-level niya yung energy na inaano, baka magkaano ano ba ito, magsalpukan. Opo. Baka magsalpukan yung ganyan. Kaya, okay din yun, no? Pero, wag ura-urada kagad na gagamitin mo sa isang bagay. No, pero pag-aralan mo na lang muna. Ang mas maganda pagka ganyan, prayer na lang muna. Pwede naman po. Prayer na lang muna. Mahirap kasi magsampala lang kagad ang orasyon. Tapos, Opo. pag-aralan muna. Better na gano'n. Isang bagay din tingin ko effective, Tata Bert, yung kung ano man yung orasyon na bigay sa inyo, senior, yung in-expand mo siya. Dahil yung ginagawa niyo, hindi naman pansarili. Inaano niyo totoo. tumutulong kayo sa mga, yun nga, may mga problema sa mga elemental, sa energy, di ba? So, kaya ganun ka-effective. Ano kasi, once na may pupunta kang lugar, may isosolve ka ng problema ng lugar na yun. Once na dumating mo doon, malalaman mo kung anong problema No? At saka mo lang mabibigyan ng solusyon Base doon sa binigay sa inyo sinyo na konti kaalaman, din dadagdagan mo na lang yun Doon mo dadagdagan Wow. Minsan Naman ang mga pinasama niya ako sa mga wall, sa dingding. Yan, misa Nakakita ka isama rin. ko. Mukha, mga ganyan. Sila hindi nila alam ko yun. Nakikita mo rin po. Kita dyan, dito lang yan, sa may malapit. Wall. Sabi ko, nagkaroon mga itsura ito, di ko alam. Sa totoo na magandang isama talaga sa mga lakad na ganyan. Siya, si Linda, at si Rosa. Opo, malalakas po kasi Malalakas ang energy energy niyo Ang ramdam nila. Opo, malakas. Ang problema kay Linda duwag. Oo nga po, kaya sabi ko, hindi sumasama pala si Miss Linda. Pero dami na po niyang na-experience, pero nagduduwag ka pa rin po. Grabe. Ayan. Ay, si Ate Ginay po. Tata Bert, para saan po yung dasal ng mga pangalan ng angel at Latin? Hindi ko rin kabisado masyado, no? Pero yung bawat angel na yan, may kanya-kanyang designation May kung para saan sila kung ano yung Pinadasal natin sa video. Oo. Opo, for guide? Opo. May kanya-kanyang designation or duty or whatever na para doon yun. Okay po. Kaya ko kasi wala rin ako masyadong alam na dasal lang para sa angel, kundi hindi Yung sa itong dinadasal natin sa vigil. Yes. Pero ganun yun, dahil may may itong yung
bawat angel kasi may kanya-kanyang ano yan eh. Kung para saan yan. Nakaatas sa kanila. Doon na yun yung prayer na yun. Ay, ayun. Okay po. Ako, Tata Bert, naka-experience ako niya ng orasyon. Hindi ko na po sasabihin ko kanino nang galing. Pero inabot sa akin. Kasi nag-apply ako noon. Tapos, parang kasi gusto ko talaga makuha dun sa trabaho na yun kasi gusto ko yung work. Bumagsak ako nung una, nag-orasyon ako. Kasi imposible talaga pumasa ako. Aminin ko na pala, kasi frustrated writer ako. So, in-applyan ko, writing. Eh, coming na HR ako, recruitment background. Kung ako rin yung mag-interview, bakit kitang tanggap eh, walang writing. Pero nung parang, nung nag-orasyon ako, tapos nag-apply ako, natanggap ako doon. Kaya sabi ko. Pero trusted naman po yung dito rin, alam niyo na po ako, basta dito rin naman po nang galing yun. And, wala, nagulat lang ako na nag-work talaga siya. Ayun. Pero, katulad niya, yes, no? Yung binigay sa iyo ng orasyon na ano ay para doon. Para doon. Kaya doon mo ginamit. Tsaka, wala na after, no? Kinalimutan ko na Tata Bert. Kumbaga, importante po pala dyan, makinig. Yun nga yung makinig. Kasi instruction ko, paano siya gagamitin. Yun, importante yun eh. Kung paano mo siya sasabihin. Kasi hindi siya binigay, pero kailangan siya i-memorize. Tapos, tsaka wala na. Ganun po pala tayo. Ngayon, hindi ko na po siya maalala kasi hindi ko naman, parang nandun ka rin sa ba't ko din siya aabusuhin, di ba? Hindi, yun ang isang bagay na kung may mga ganyan, kaya tinan mo, effective po sila Tata Bert, sila senior, kasi hindi pa nila inaabuso kung ano yung binigay sa Hindi kanila. talaga. Gift or orasyon. Actually, ang dami na orasyon, pero ang hirap i-memorize. Opo. Magdadala. Oo naman. Ay, naman. Pag kinanta lang yun, yun, maalala natin. Eh, hindi naman ganun yung mga orasyon. So, lahat pala Tata Bert ng orasyon, memorize mo. Kung baga wala kang tinatago. Dapat, wala kang nakasulat. Actually, wala namang memorize eh. Wala kang na-memorize na orasyon. Maliban lang doon sa tinuro ni Senyor na sa cleansing talaga. Sa pagka nga eh, yung mga napopossess or what na anong kanya, may tinuro siya na doon lang. Okay po. From Kuya Ryan. Hello, Kuya Hi, Ryan. kumusta? Yes. Tata Bert, may explanation po ba ang anting-anting? Ang anting, humihina. Kasi, humihina pag nagagamit. Kaya kinakailangan i-recharge. Cleansing then i-recharge. Yun. At yun ang ginagawa natin kada Friday. Yes. Ano tawag yun? Holy Friday. Good Friday. Holy Friday. A Good Friday, Good yan. Tama mo ba itong week na po yun na yun? This week. Next week. So, bali itong darating na Monday, Holy Monday po. Ah, Tama po. Yan. Okay po. Ayan. Ano pa po pang mga... Wala lang. Naano ko dun sa yung lesson nung sa resort Tata Bert. Lang, mapapaisip ka po talaga, oo nga, bakit ka maglalagay nga ng santo kung ang intention mo sa business mo is sa energy na yun. Yung play ng energy. Ganun ka-importante. Dalawang beses ko na, yun nga, tapos dito sa may laboratory. Opo, yun din. Naku, so Away talaga. ng energy, then magpo-form ng ibang energy na hindi maganda doon sa ano. At yung ganong energy ang kiniklense. Nakiklense naman yun. So pag may gusto po magpa-cleanse, magsasabi lang po sa inyo, Tata Bert. Okay. Usually mga lugar-lugar. Ay, so wala kahit, yun nga, kumpanya, di ba? Oo. Laboratory, bahay. Grabe no, kasi walang pinipili. Lahat ng bagay may enerhiya. Kaya hindi mo pwede basta-basta. So, kaya pala Tata Bert, totoo rin po yung sinasabi nilang namamahay. Kunwari, makikitulog ka sa bahay. Yan ang isa pa. Yan ang isa Diba? pa. Yung namamahay. Ito naman, hindi tao ang namamahay. Never. Sa isang bahay o sa bahay nyo, may kwarto. Never na iiwanan mo yung kwartong iyon nang wala kang gagawain doon sa higaan. Lagyan mo ng kahit na unan sa gitna para walang humiga na iba. Ay, nako, totoo yan. Na lang kama? Gitna ng kama. Oh my goodness. Maglagay ka ng ano doon na parang walang hihigang iba. Opo, basta okay Kung namabakante yung ano na yun, Opo, na matagal. Ginagamit.
Pinuntahan natin sa Marikina. Nakita ko. Ano yun? Hindi nga, may kwento ko na Hindi sa ko pa Marikina. nag-uumpisa. Nag-iimbita talaga. Yung iba raw nararamdaman yan sa bahay, kaya dahil kasama si Linda eh. Iniisip ko ng ganyan ka. Hindi ba ito? Sinarang ko na itong bahay na ito, bakit may nakakapasok? Sa ilalim dumadaan. Tapos, sa taas daw niya nararamdaman. Umakit ako sa taas, sila Linda sa babae. Hindi naman sila umakyat eh. Ayaw nila, ako lang umakyat. May higaan doon sa may, Sa kwarto. hindi kwarto yun, kundi yung sa Parang- anong ganyan, Hallway, hallway. opo. Tapos kumpleto talagang malinis yung pagkakaano, kamo. Pagkakat ganyan, kamo. Liga, tinawag ko may-ari. Pwede ba tanggalin mo ito? Hindi mo may bisita ka lagi, hindi dyan, Yung pagkakaayos na higaan, nag-iimbita. Ito na maganda eh. So, kinlensing ko, Opo. ginawa ko na, smart cleansing. Sila Linda na sa baba, paakyat, nasa lubog nila yung galing doon sa taas. Nakaano na kami, nakatayo na kami, Oo. tumaan talaga si Diba? Oh my God, bakit nakita ko itong Panginoon? Oh my God, pumikit na lang ako. Shadow at tinito o talaga may itsura. Silhouette. Silhouette. Oh my Ganun gosh. Totoo yan. Pumikit na lang ako kasi dumaan sa gitna namin. Kaya sinasabi ni Senyor, pag mga kwarto, o kaya mga bahay na bakante, hanggat maaari sana lagi may ilaw or may music na tumutugtog. Hindi pwede ko. Oo. Mabahayan. Kaya po pala, recently, siguro July o August yun, nag-send ako kay Senyor. Senyor, ano pong ba meron sa kama to? Kasi kung saan po ako nag-work at saan nag-aaral si Sandra, may double deck po doon. Yes. Tapos, minsan, pag kunwari, after, gusto ko magpahinga, tutulog ako dun sa kama. Wala akong tulog, Tata Bert, Miss Linda, na hindi po ako binabangungot, napapagripan kong namamatay ako, nasasaksak ako. Basta lahat na ng negative na panaginip bangungot nangyari na po sa akin. Kaya sinend ko po yung picture kay Senyor. So yun po pala, kasi wala, ano po talaga siya eh, higaan lang talaga. Lagyan mo na unang sa gitna or something, o box sa gitna. Pag walang hindi ginagamit. After nung Tata Bert, di na po ako natulog doon. Nakatambak na lang po yung mga, okay lang po yung mga damit. Yan, ganun. Hindi na po ako natulog doon ulit, Tata Bert. Pag ano yan kasi, pag bakanting, ganyan, ang ganda ng pagkakaayos. Oo. Parang nag-iimbita eh. Ah, sila na pala yun. Yeah. Di ba may ano dun si Miss Linda. Minsan kasi dun po kami natulog nung nasira yung aircon nung kabila. Ito lang yun na marami tayo. Opo, yung ako lang. Pag dumadaan ako doon, iba eh. Kita mo? May pa naman matulog na patay ko yung ilaw. May isang pamangkin nga ako eh. Sabi niya, Uncle, parang naglalakad daw siya na tulog. Ano raw nararamdaman niya doon sa kwarto niya. So, tatabit nakahiga siya. Hindi, nung sinasabi niya, yung pinikwento niya, Opo. nakahiga kung ano-ano raw nararamdaman niya ako. Bakit ganyan? Tinignan ko yung kwarto. May naramdaman ako na presence ng isang klase ng energy. Pumapasok talaga sa kanya. At nagkakaroon ng unti-unting molestation. Oh my goodness. Incubus. Parang ganyan. Ay, pinag-tense ko siya ng ganyan. Tapos kinlens ko yung yung kwarto. Abay, sumusunod, meron pa rin daw. Kako, ako nang talagang inaaway ko na yung na yung Oo, kasi Kako, huwag nyo na uling gagawain niya. Ay, respeto yung tao. Maswerte nandiyan dyan kayo sa lugar na lumilipat galing sa ibang lugar, maswerte nandiyan dyan kayo, pinapayagan kayo. Pag pinasok ko kayo dyan, mawawala kayo dyan. Hindi na umulit. Umulit din. So, okay lang po pala na ganunin mo rin sila, Tata Bert. Oo, dahil alam nila may kaya akong gawain sa kanila eh. No, May alas sa pwede. Opo. Ganun.
Grabe po. Pag alam mo na umaabuso na, ay awayin mo na rin talaga. Opo, tama. From Ate Ginay po, mag-cleansing po ba ngayong mahal na araw? Yes. Okay po. Magre-recharge din po ng anting-anting. Yes, Yes. Si Ate Ginay daw po minsan namamahay. Kami po, pag nagbabakasyon, nilalagyan namin ng stuffed toy at malaking unan yung higaan na. Yun, tama Oo, yun. lalo na Tama ganyan yun. yung mga mag-a-abroad si Tama Ivan. yun. Babalik ako doon sa Sige sinasabi ni Ginay na namamahay. Namamahay. Ano yung Ginay? Pag napupunta ka sa ibang lugar, parang naninibago ka, Ay, something like that. opo, siguro. yun ang Ganun ang namamahay. namamahay. Opo. Ano ba na? Bakit ganun, Tata Bert? Bakit may ganung pakiramdam? Dahil ba nga, hindi ka meron kailan? ganyan eh, malakas na hinahanap-hanap ang ano. Okay. Una, Ginay, pray muna, no? Kung ano yung usually ginagawa mong prayer doon sa bahay mo, gawain mo rin doon. Kung ano yung usual na ginagawa mo sa kwarto mo, gawain mo rin doon sa bahay ninyo. Okay, ganun. Nakakatulong yung gano'n na yun. Ayun, sabi po niya, di po ako nakakatulog sa ibang bahay. Meron ganyan talaga na ano. Prayer and health. Tsaka yung sinabi ko nga, no, kung ano yung ginagawa mo doon sa bahay mo, gawain mo din doon sa ano na yun. Okay po. Sige po. Ikaw, Tata Bert, baka may mga dagdag ka pa po. Siguro, Jen, no, pwede natin lagyan ng part 2. Yes, Tata Bert, gusto ko po. I'm sorry, dami ko Part natutunan. Maganda. Hindi, Tata Bert, totoo. Importante. Marami pa yan, marami pa, Jen, marami pa. Kaya nga sabi ko, yung mga experience namin ito na makakatulong sa iba. Marami silang maintindihan, marami silang malalaman sa mga bagay-bagay. Marami pa kasi sa ating paligid, no, na hindi natin alam bakit nangyayari yung mga ganun eh. Kinakailangan ng kasagutan. At yun po ang may bibigay namin sa inyo base na rin sa aming konting nalalaman, base na rin sa aming may experience. Malaki po na itulong ni Senyor sa amin yan. Sa bagay na yan. Thank you po, Senyor. Thank you, Tata Bert. So, sa Tuesday po, mag-a-announce po kami, wala po kasi Holy Tuesday na po, pati po Friday. Mag-replay po kami, maganda po, mag-replay po kami ng mga anting-anting, mga relevant episodes ng nakaraan. So, yun, kurarachat kita. Yan, yun po. Tapos, mamaya po, merong online vigil na 10 p.m. Wala pong orasyon, lahat po yun, alam natin ang dasal. Yan. Pero, yun, very quick lang po ang natutunan ko. Thank you, Tata Bert, sa pag-isip ng topic. Ang ganda na may mga bagay na dapat kung saan lang natin siya ipupwesto o ilalagay. Kasi, alamin natin na dapat may respeto rin tayo, di lang sa mga sa mga tao sa paligid, sa lugar, sa iba't ibang elemental at espiritu. Yun lamang po. Bukas nga po pala, no, may gamutan pa rin at yung 132nd lecture po yun. Yun ang yung pinakahuli sa 7 last words ni Jesus Christ nung siya ay nakapako sa cross. Thank you. Tapos sa Tata-Bert, wala pong healing ng Black Saturday. Ay, yeah, nga pala, no? Next week pa naman. This coming Wednesday, no? Isang healing lang po yan. Katulad ng dati na natin ginagawa, after that healing kasi tatabingan na tatakpan na ang ating mahal na Birheng Manawag. And then, yung Black Saturday ba? Yung Black Saturday, wala po tayong gamutan yan. At para doon sa mga miyembro, no? Nasa inyo naman, mas maganda kasing makabalik din, makapunta kayo dito sa center sa ating retreat activities. 16, 17 men? Opo. Ayun. Okay. Alamin nyo na lang yung mga bagay-bagay sa inyong team leaders. Yes. Connect with your team leaders. Yes. Maraming salamat po sa pagsubaybay. And watch out na lang po ng replays. Babalik po ang AGT live after your Holy Week na po. Yeah. Thank you po. Sige po. God bless.